All of us, ni minsan hindi nagkulang si God sa ating mga buhay. Every gising is a blessing, sabi nga nila. You know, if you're gonna count your blessings, masasabi ko sa inyo, wala kang makita na nagkulang at pinabayaan ka ng Diyos. Tapat siya sa iyo at sa iyong buong family. Amen? At mananatili siyang tapat sa iyo. Even though the Bible says sometimes you are not faithful, sometimes you are faithless, but God remains faithful to all of us. He cannot deny Himself. That is the attitude, or that is who God is faithful. He's good. Amen. Church, turn to your neighbor and say, Jesus loves you so much. All right. In the previous weeks, actually, before last Sunday of the month, ang preaching was about wisdom. You know, sabi ng Bible in Proverbs chapter 4, verse 7, make wisdom the principal thing. Choose wisdom. Make it your priority. You have to make wisdom your priority. Because when you have wisdom, of course you have understanding. And when you have wisdom, you will also gain finances, prosperity, and success, and even good health. Then last Sunday, our topic is about humility. The Bible says God opposes the proud but gives grace to the humble. When you humble yourselves to God, you are inviting the blessings to come to you and to overflow. Kasi gusto ni God, humble tayo. Yung blessings ni God ay nandun sa mabababang lugar. Parang yun sa mga baha. Yung water, nag-i-stack doon sa mababang lugar. So sa buhay natin, as God blesses us, let us remain humble. Let us remain humble unto Him. And one way for us to show our humility unto God is by keeping our confidence on Jesus. Yung full confidence natin, yung total confidence natin on Jesus. So yun ating humility. And of course, one way also to express our humility is by sharing our blessing to others. That is humility. When you begin to share your blessings to others, it shows humility. Amen? So yun ang attitude ni Jesus Christ, and that is in Philippians chapter 2, nabanggit siya doon. Okay, today, there is another topic that we're gonna discuss, and I believe it is very interesting kasi magkakasama yan yung wisdom, yung humility, and today, let us get our topic from the book of James, in James chapter 1, verse 2 to 4, in easy-to-read version. It says here, my brothers and sisters, you will have many kinds of trouble. But this gives you a reason to be very happy. I'm sure, hindi ko na kailangan tanungin kung sino sa atin ang nakaranas ng mga troubles. Kung sino sa atin ang nakakaranas din ng mga troubles. When I say troubles, ito yung some challenges in life, some problems, some concerns. It may be in your finances, it may be in your health, in your family, relationship, in your business, in your job, in your company, o anumang area ng buhay mo. But definitely, lahat tayo ay nakaranas, at some of us nakakaranas ng mga troubles sa buhay. And sometimes because of these troubles, hindi natin nakakayanang maging masaya. And there are times yung mga troubles na dumarating, sila yung nagbablock sa atin para lalo tayo magpatuloy sa gawain ng Diyos at para lalo tayo magpatuloy doon sa pagpupursue ng mga dreams natin o yung mga goals natin sa buhay. May mga troubles. But James said here, this gives you a reason to be very happy. Yung mga troubles, hindi yan ang dapat na nagda-down sa atin. Dapat makita natin, yun yung magbibigay sa atin ng happiness. Yung mga troubles. Why? Because you know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. If you let that patience work in you, the end result will be good. If you will just let the patient, or if you let that patience work in you, so the end result will be definitely good. It is for your good. And you will be mature and complete, and you will be all that God wants you to be. Our topic for today, let patience work in you.
In other translations, sa New King James Version, sabi niya, let patience have its perfect work. Patience. Patience is a virtue, sabi nga natin. Kailangan natin ng patience sa ating mga buhay. And according to Webster, this is the definition of Webster in patience. Tingnan natin, basahin natin. Webster, let's check. Are you ready? Okay. Nandiyan na ba? Ba't doon wala? Ito na pala. I need patience here. Ano? Ayun. Thank you. According to Merriam-Webster, patience is defined as bearing pains or trials calmly or without complaint. Yung dinadala mo yung mga trials, yung problems sa buhay, very calm and without complaint. Hindi ka nagko-complain. As you go along, kahit may mga trials sa buhay mo, you still give thanks to God. And sabi ng Bible, in everything give thanks to God, for it is the will of God to those who are in Christ Jesus. So yun ang patience. Ginagawa tayong calm and ginagawa tayo na relax lang. Hindi tayo nagko-complain. Kahit ano man ang kaharap natin mga situations, kahit hindi natin gusto, kahit hindi natin gusto yung naririnig natin, nararamdaman natin o nararanasan natin, still relax pa rin tayo. Calm pa rin tayo. And we never complain. Because of course, we know that God is good. He's good. Hindi niya tayo pababayaan. So patience also is manifesting forbearance under provocation or strain. And it is not hasty or impetuous. Can you see it? Readable ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Impetuous. So, it is not hasty or impetuous. So, hindi nagmamadali. Yun yung isa sa ibig sabihin ng patience. Not in a hurry. You know, we have to let go the two brothers. You know, yung mga brothers na sina hurry and worry. Let them go. You don't need them anymore. Don't be in a hurry. Don't be in a haste. Be patient. Huwag kang magmadali. Karamihan sa mga nawalang opportunity sa atin at karamihan sa mga nawasak na relationship, sa mga napabayaan na pangarap, it is results actually. There are results of being impatient. Nagmamadali tayo. Sa pagmamadali natin, di tayo makapaghintay na wala tuloy yung magandang opportunity sa atin. You know, si God ay lagi nagsiset na magandang time sa ating mga buhay. Hindi siya nagmamadali. He's not bound by time. Lagi siyang mayroong timetable sa kanya sariling time, hindi sa paraan natin, hindi sa time natin. So, hindi tayo dapat nagmamadali. Ang buhay hindi dapat minamadali. Although sa panahon natin ngayon, gusto natin kaagad-agad. Very instant. Kailangan instant message, instant food, instant. Ang bilis. Kaya yung pagtanda ng tao, ang bilis din. Gusto niyo bumagal ang pagtanda ninyo? Ayaw nyo, bahala kayo. Gusto niyo bumagal ang pagtanda ninyo? Gusto niyo dahan-dahan na tumatanda na kahit nagkakaedad ka, hindi ka ganun kabilis tumanda? You still look young? You like that? Kung gusto mo yon, huwag kang magmadali sa lahat ng ginagawa mo. Minsan pa, kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, chillax ka lang. Because, you know, when you are in a hurry, you are allowing the wisdom to work in you as well. Kasi, sasabihin ng wisdom, hey, wait, don't be in a hurry. Before you make a decision, just make deep studies about it or make some considerations about this decision that you're gonna make. Na hindi ka magde-decide dahil gusto mo kaagad-agad, dahil gusto mo makuha mo kaagad. Hindi. Sasabihin ng wisdom, wait. Kaya alam mo, ang tao pag nagmamature siya, doon mo makikita yung taong punong-puno ng wisdom. Sasabihin siya, wag kang magmadali. Kalimitan sa mga kabataan, gusto nila, sige lang. Sige. Right? Pero yung mga
yung mga may edad na, wait. Parang basketball din yan eh. Pag medyo kabataan ka, aggressive ka. Wala kang pakialam sa injury. Pero pag may edad ka na, wise ka na. Hindi puro bilis lang. Ginagamitan nito ng wisdom. At sinasabi ng wisdom sa atin, you don't need to be hurry. You don't need to haste. Just wait. Amen? Chillax. Relax. Dahan-dahan. Yung suso, kahit mabagal maglakad dyan, very impatient yan, makakarating din sa kanyang pinaroroonan. Ang sabi din ng yung mga Chinese, actual Chinese proverb, wag tayong matakot sa mabagal. Ang mahalaga, may movement. Be not afraid of moving slowly, ang sabi ng Chinese proverb. Be afraid of standing still. Kaya yung mga Chinese sa business, mahusay sila kahit maliliit na kita. Kahit konti-konti na kita, ang mahalaga, may kita. Sabi ng Chinese, ako liit kita. Pero marami ako nakikita kaysa iyo. Ako maliit lang kita. Pero ang yayaman nila, very impatient sila. 5-5, barya-barya, yumayaman. Tayo, sometimes, Pinoy, gusto natin kaagad-agad. Biglaan. Kaya marami na i-scam. Ako dati na-scam na rin ako. Right? Too good to be true. Papasok tayo sa isang transaction na biglaan, yayaman ka, wala kang pagkialam sa investment, scammer pala. Maraming nangyayaring ganon. So nasaan yung wisdom? Nawawala. Pero sasabihin ni patience, hey, listen, huwag ka munang magde-decide kaagad-agad. Mag-isip ka muna, pag-pray mo muna, upuan mo muna. Pag-aralan mo bago ka mag-decide. Kasi pag ginawa mo na yan, hindi mo na mababawi. Right? Kailan lang, nagkaroon ako ng transaction sa online, may gusto akong bilhin. As in, gustong-gusto ko na talaga. 2 days kami nagko-communicate at gusto ko nang kunin yung item niya. Pero sinabi ko lang sa kanya nung last, may doubt pa rin ako eh. Sabi ko, ano ba talaga? Original yan? Original. Siyempre lahat sasabihin nila, ganon. So, okay, paano yung transaction? Ito, magbigay ka lang sa akin ng cash. Ngayon na din, sabi pa sa akin, dito ako na sabi niya, bigyan mo ako ng cash, ngayon din kailangan ko kasi, kaya ako dinidispose yung gamit ko kasi kailangan ko ng cash. Pag binigyan mo ako ngayon, nire-reserve ko ito sa'yo, bibigay ko sa'yo bukas. Sabi ko, ngayon na rin? Opo, ngayon na rin, kasi kailangan ko or else bigay ko sa iba. Nag-isip ako. Sabi ko, J. Castro, be patient. Be wise. Pag-aralan mo muna. Legit pa yung katransak mo o scammer? At maya-maya bigla naisip ko, nag-search ako sa Facebook, tinignan ko, yun, may mga complaint pala laban sa taong yun. Na marami na siyang ginamit na pangalan at mga pictures na nagpapanggap siya ng legit seller, pero scammer pala. At doon ang sabi ko, praise the Lord, naligtas ako sa bitag ng scammer. Kasi bakit? Hindi ako nagmadali. Pero kung nagmadali ako noon, wala. Na-scam. Mga kabataan, makinig kayo sa akin. Mas may edad ako kayo sa inyo. Huwag din kayo magmadali sa pagpili ng iyong partner in life. Mga single, nakala mo na pag-iwanan ng biyahe. Huwag ka magmadali. Okay? Hindi, sinasabi ko to sa mga kabataan, huwag kayong magmadali. Bakit? Meron ba kayong mga expiration date? Na dapat nag-asawa na kayo dahil may expire na? Wala naman eh. Di ba? Right time. God's time is the best time. Okay? Pag right time na, makikita mo yung best na God bibigay sa iyo. Sa mga gusto mag-start ng business, huwag kang magmadali. Sa mga gusto mag-prosper, huwag kang magmadali. Naniniwala ka ba na si God laging mayroong tamang panahon para sa iyo, na nakahanda para sa iyo? So, be impatient. Just be patient. Don't be impatient. Okay? Be patient. Let us kill hurry and worry. Let them go. Si hurry at si worry. Okay? Be patient. So the other meaning of patience here is steadfast despite opposition, difficulty, or adversity. You are steadfast, immovable. So yun ang nagagawa ni patience. Yan yung definition of patience. And able or willing to bear. Ano man ang problema, i-handle mo. Hindi mo tinatakasan ng problema. Hinaharap mo na may courage. Hinaharap mo na mayroong tapang sa kalooban mo. Yun ang definition ng patience. Now, let patience work in you.
Because of course, patience is one of the fruit of the Holy Spirit, right? Patience, right? So hayaan mo yung patience na mag-work sa'yo. Kasi kapag nagiging patient ka, ang daming aksidente. Actually, alam niyo ba, karamihan sa mga aksidente sa daan, ang dahilan, impatient. Pagiging impatient, impatience, yun ang dahilan. Kasi yung iba, nagkabanggahan kasi ayaw mag-give way, nagmamadali. Nagmamadali yung isa, so hindi makapaghintay, pareho silang dumiretso, nagsalpukan.